So ayan, magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH, and may gusto lang po akong ipapanood sa inyo. Bali ano po to, si Secretary Larry Gadon, patungkol nga po ito doon sa issue po, no? Ginagawang issue. 'Di ba? Itong mga kritiko kasi ni President Bongbong Marcos, ginawang issue nga po itong interview ni First Lady Lisa kay Ka Tunying. Na para sa akin lahat naman may karapatan na magpa-interview. Piruin mo, ito nga yung first time ni First Lady, 'di ba? Sabi ko nga dun sa video ng una, at saka kung napanood nyo rin po yung interview ni Ka Tunying, si First Lady po ay yung tipo ng taong napaka-private. Yung tipong hindi niya kailangan magpapansin, hindi niya ugaling magpapansin para masabing, ay magaling siya, ay ganto ganyan. Yung ganon, yung magpapa-interview kung kani-kanino, hindi niya po ugali yun. 'Di ba? So ito, pakinggan po natin yung mensahe po, no, ni Secretary Larry Gadon. I sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. I understand how she feels dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya dahil unang-una itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum kung saan yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally, hindi naman ganun ang kinalabasan, kundi naging destabilization rally. O, 'di ba mga kababayan, post muna natin si Sekretarya. 'Di ba? Ganun din. Biruin mo ako nung nabasa ko kasi, yung bago yan magsimula, 'di ba? Sunod-sunod po yung mga naging prayer rally, peaceful rally, kuno. Yun yung so-called nila . Pero in reality po kasi, hindi naman ganun yung nangyari. Kumbaga, hindi po ganun yung nangyari. Bakit? Taliwas po dun sa kiniklaim nilang peaceful rally yun. Kasi nga, puro masasakit na salita yung maririnig mo dun. Puro hate. Kumbaga, hindi ko nga alam kung nagdasal ba talaga sila. Or nagdasal nga sila, pero alam mo yung hindi nila ninamnam yung homily nung pari po or kung sino man pong nag-ano doon. 'Di ba? Hindi nila ninamnam yung homily nung misa, nung prayer na yun. Hindi nila ninamnam. Kaya siguro po ganyan naging epekto, naging kabaliktaran dun sa kiniklaim nila na prayer rally, naging murahan rally, murahan event, ayan, panlalait event. Sabi nga po ni Secretary, destabilization ang ginawa po ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Nakala mo mas magagaling pa, 'di ba? Bakit hindi kayo ang nagpresidente kung mas magaling pala kayo? Oh, ituloy na po natin. Dahil na saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-anong masasama ang pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos and kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak. Ako nga po hindi nga ako kamag-anak Hindi nga ako kadugo, hindi ako kaano-ano. Pero masakit sa akin na marinig ko na paratangan nila, insultuhin nila ang pamilyang Marcos. Bakit? Kasi nakikita ko po yung ginagawa ni President Bongbong Marcos. Hindi lang ni President Bongbong Marcos, pati ni First Lady. Pati po yung mga iba pang mga miyembro ng gabinete na nasa Marcos administration, nakikita ko po yung ginagawa nilang pagtatrabaho. Nakikita ko po yung effort nila para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Kaya syempre sa akin masakit. Paano pa yun? Asawa yun, 'di ba? Mas masakit sa kanya. Kasi, syempre, mahal niya na sa buhay yun. Asawa niya na yun Yung pinagsasalitaan or sinasabihan ng hindi maganda, minumura. Kahit sino po masasaktan. Siguro yung mga hindi nasasaktan yan, yung mga alone or mag-isa
na hindi pa nakaka-experience kung ano ba yung nai-experience ng mag-asawa. 'Di ba? Kasi, biruin mo yung iba dyan, tumatawa-tawa pa, masaya pa ha. Masaya pa sila. Sa kanila kasi, hindi nila ma-experience yun kasi baka wala silang mahal sa buhay. Mag-isa lang sila talaga. Kaya ganon. So yan, tuloy ko na po yung statement po ni Secretary Larry Gadon. Mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang posisyon sapagkat the Vice President should be one with the President in facing the challenges of our country. At dapat yan ay samahan niya ang presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si BP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. Kilala ko naman si BP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-examine kung ano dapat yung posisyon niya sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ako ay si First Lady ay talagang nasaktan dyan sapagkat alam nyo naman, sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Hindi lamang yun. Isipin nyo ng kanyang minahal at pinakasalan at sinamahan sa buhay si President Bongbong Marcos. At that time, nadapang-dapa ang mga Marcos. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Kaya, sa mga pangyayari na yun, na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating presidente upang ang ating bansa ay maiahon. At merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumataliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsul, mga kung ano-anong mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako ay sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi lang talaga yan yung aabutin sa akin. Kasi syempre pagka usapang pamilya na po, ang ina kasi, katulad ng sinabi ko dun sa una kong video, ang ina po kasi gagawin po ang lahat. 'Di ba? Para sa kanyang pamilya. Kahit na masaktan na siya, kahit na kumbaga kahit siya na lang yung saktan or pagsalitaan ng hindi maganda, wag lang yung mga anak niya. Hindi rin po ako naniniwala na nasusulsulan siya. Para sa akin ha, hindi ako naniniwala na nasusulsulan si BP Inday Sara. May utak ka nasa sayo yan, may option ka, choice mo kung magpapasulsul ka o hindi. Kung nasa matino kang pag-iisip, tingin mo ba mamamanipulate ka ng ibang tao? Hindi. Ibig sabihin lang yan, you're letting them to control you. Hinaayaan mo silang kontrolin ka kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat na desisyon na gawin mo. Ano nga, di ba yung sabi nyo nung tumakbo kayo? Sama-samang babangon muli. Pero ikaw, nandun sa kabilang ibayo. Nakikisaw-saw ka dun sa mga kritiko ni President Bongbong Marcos na hindi nakakuha ng posisyon. Tanggapin nyo ng totoo kasi yun talaga yung totoo. Kayo yung mga naging oposisyon ngayon na hindi nakakuha ng posisyon na gusto ninyo. Kaya yan, talak kayo ng talak. Ano ulit yung sabi nyo nung kampanya? Susuporta ng hindi naghihintay ng kapalit. O ano kayo ngayon ha? Ano kayo ngayon? Kayo yung sumuporta noon na naghintay ng kapalit ngayon at nung hindi napagbigyan,
naging oposisyon. Biruin nyo, kayo pa yung nagsasabi nung nangangampanya, susuporta tayo nang walang hinihintay na kapalit. Pero ano ngayon ang nangyayari? Kabaliktaran po. Nang dahil sa hindi kayo napagbigyan, kayo na ngayon yung naging oposisyon. Puro kasinungalingan pala yung mga pinagsasabi nyo nung kampanya, nung sumusuporta pa kayo kay Presidente. Kayo yung mga totoong ganid. Kayo yung mga totoong naghihintay ng kapalit. Sa dinami-dami naming sumuporta noong kampanya. Kami pa yung mga maliliit na tao lang, mga ordinaryong Pilipino lang. Kayo yung mga sabihin na nating yan, sabihin na natin yung mga nakakaangat-angat. Biruin nyo. Kami sumuporta kami na hindi kami umaasa na may kapalit yun. Ang dami namin. Tapos kayo, na kailan lang naging supporter ni Presidente Bongbong Marcos. Nag-expect kayo. Kasi nungalingan pala yung mga sinasabi nyo noong kampanya. Nasusuporta kayo na walang kapalit. Puro mga sinungaling kayo. Umpisa pa lang mga sinungaling na kayo. Kasi lahat ng sinabi nyo noong kampanya, puro kasinungalingan. Kasi nga, tingnan mo, naghintay kayo ng kapalit, hindi kayo napagbigyan, naging oposisyon kayo. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang. Kasi kayo pa yung sumisigaw noon eh. Kayo pa yung mga nagbablog noon na nagsasabing, susuporta kayo, hindi nyo kailangan ng ganito ganyan. Pero ngayon, kabaligtaran na nangyayari. Halata mo mga ganid na tao.